Sa mga nagre-review dyan, panoorin nyo po ng buo ang part 1 hanggang part 11 ng video na to. At ilalagay ko din sa description box ang link para madali nyo pong makita. Maaari bang magsuot ng tsinelas ang isang professional na driver ng isang pampublikong sasakyan habang namamasada basta't siya ang may-ari ng sasakyan? A. Hindi. Lahat ng professional na driver na namamasada ay dapat magsuot ng sapatos. B. Hindi. Masususpende ang kanyang Certificate of Public Convenience. C. Oo. Ang driver, may-ari ng sasakyan ay pinahihintulutan. Ang tamang sagot, letter A. Hindi. Lahat ng professional na driver na namamasada ay dapat magsuot ng sapatos. Ano ang dapat mong gawin kung napalagpas ka sa paghinto ng bus upang maibaba ang iyong mag-aaral? A. Mag-U-turn pagkatapos ibaba ang mag-aaral. B. Tawagan ang school coordinator o magulang at maghintay ng abiso. C. Ibaba ang mag-aaral sa susunod na hintuan ng bus. Ang tamang sagot, letter A. Mag-U-turn pagkatapos ibaba ang mag-aaral. Ano ang iyong gagawin kung kulang sa pamasahe ang iyong pasahero? A. Kunin ang mahalagang bagay ng pasahero katumbas ng pamasahe. B. Tanggapin ang pamasahe at sabihan ng maayos ang pasahero na magdala ng sapat na pamasahe sa susunod. C. Papirmahin ang pasahero upang bayaran niya ang kakulangan sa pamasahe sa susunod na araw. Ang tamang sagot, letter B. Tanggapin ang pamasahe at sabihan ng maayos ang pasahero na magdala ng sapat na pamasahe sa susunod. Ano ang madalas na dahilan kung bakit bumabaliko ang trailer? A. Naninikit ang preno. B. Sobra sa haba ang mga kargamento. C. Mabigat na kargamento. Ang tamang sagot, letter A. Naninikit ang preno. Maaari mo bang putulin ang iyong biyahe habang mayroon kang mga pasahero kung mabigat ang daloy ng trapiko? A. Ito ay pinahihintulutan kung ibabalik ng driver ang pamasahe ng mga pasahero. B. Ito ay pinahihintulutan kung sumang-ayon ang mga pasahero. C. Hindi ito pinahihintulutan at ito ay labag sa batas ng LTFRB at ng LTO. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ito pinahintulutan at ito ay labag sa batas ng LTFRB at ng LTO. Sa panahon ng malakas na ulan, ano ang dapat mong gawin kapag ang dalawa mong regular na pasahero ay sinubukang sumakay sa iyong tricycle na pupunta sa iba't ibang direksyon? A. Ang pasahero na magbabayad ng higit pa ay ang unang makakasakay at isang pasahero ay maghihintay hanggang ikaw ay bumalik. B. Hayaan ang dalawang pasahero na sumakay kung gusto nila at ihatid muna ang pinakamalapit na pasahero. C. Hayaang sumakay ang pasahero na may pinakamalapit na paroroonan at pahintayin ang isang pasahero. Ang tamang sagot, letter B. Hayaan ang dalawang pasahero na sumakay kung gusto nila at ihatid muna ang pinakamalapit na pasahero. Ano ang iyong gagawin kung mayroon kang madaldal na pasahero? A. Sabihan ng maayos ang pasahero na hindi ka maaaring makipagkwentuhan habang nagmamaneho. B. Hayaang dumaldal ang pasahero at magmaneho. C. Ipagpatuloy ang pakikipagkwentuhan upang hindi ka antukin. Ang tamang sagot, letter A. Sabihan ng maayos ang pasahero na hindi ka maaaring makipagkwentuhan habang nagmamaneho. Kung walang manual, ang mga gulong ay maaaring lagyan ng hangin habang ito ay malamig na may puwersa na A. Dagdagan ng 4 to 5 PSI sa maximum na puwersa. B. Dagdagan ng 2 to 4 PSI sa maximum na puwersa. C. Bawasan ng 4 to 6 PSI sa maximum na puwersa. Ang tamang sagot, letter C. Bawasan ng 4 to 6 PSI sa maximum na puwersa. Ilang mga bumbilya ang pinapayagan sa bawat auxiliary lamp? A. 6. B. 10. C. 8.
Ang tamang sagot letter A, 6. Ang sinyas na ito ay nagsasaad ng babala sa mga motorista na maaring may mapanganib sa daan. A. Regulatory sign. B. Informative sign. C. Warning sign. Ang tamang sagot letter C, warning sign. Bago lumipat ng daanan o lane, lalo na kung gabi at umuulan, bukod sa dapat mo nang suminyas, tumingin sa mga gilid at rear view mirror, ano pa ang dapat mong gawin? A. Bumusina. B. Pailawin ang mga headlight. C. Lingunin ng bahagya ang mga katabing sasakyan. Ang tamang sagot letter C, lingunin ng bahagya ang mga katabing sasakyan. Bakit kinakailangan mong patayin ang mga signal indicators matapos lumiko? A. Upang maiwasang masilaw ang iba pang gumagamit ng kalsada. B. Upang maiwasang maubos ang baterya ng sasakyan. C. Upang maiwasan ang kalituhan sa iba pang mga gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot letter C, upang maiwasan ang kalituhan sa iba pang gumagamit ng kalsada. Ikaw ay liliko pakaliwa mula sa pangunahing kalsada patungo sa maliit na kalsada. Bago ka lumiko, dapat A. Alisin ang iyong signal patungong kanan. B. Gamitin ang unang kambyo at bilisan ang takbo. C. Suriin ang mga sasakyan na maaaring mag-overtake sa kaliwa. Ang tamang sagot letter C. Suriin ang mga sasakyan na maaaring mag-overtake sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa mga seatbelt? A. Ang mga seatbelt ay napatunayan na nakakasagip ng buhay kaya't ang bawat sumasakay sa sasakyan ay dapat magsuot ng angkop na proteksyon. B. Ang driver lang ang dapat magsuot ng seatbelt. C. Ang driver lang at ang pasahero sa harap ay dapat magsuot ng seatbelt. Ang tamang sagot letter A. Ang mga seatbelt ay napatunayan na nakakasagip ng mga buhay kaya't ang bawat sumasakay sa sasakyan ay dapat magsuot ng angkop na proteksyon. Ano ang iyong dapat gawin pagkatapos lumiko sa kaliwa? A. Manatili sa pinakakanan na kalsada. B. Pumunta sa loob o kaliwa ng lane. C. Panatilihing nakailaw ang sinyas pangliko. Ang tamang sagot letter B, pumunta sa loob o kaliwa ng lane. Nagkakaroon ng road rage sa mga motorista tuwing A. Hindi alam ang alinmang panig ang mga tutuntunin at regulasyong pantrapiko. B. Walang nag-uumpisa ng ikakagalit ng isa. C. Ginalit ng alinmang panig ang isa pang panig. Ang tamang sagot letter C, ginalit ng alinmang panig ang isa pang panig. Pagkaraang mabigyan ng student driver's permit, ano ang pangunahing isaalang-alang sa mga pag-aaral at pagpapatakbo ng sasakyang dimotor? A. Kailangan magsanay mag-isa sa pagmamaneho ang nag-aaral upang makapasa sa examination na pang non-professional na lisensya. B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ang nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na minamaneho. C. Ang nag-aaral magmaneho ay dapat may malusog na pangangatawan sa panahon ng pagsasanay kahit walang instructor upang maiwasan ang banggaan sa kalsada. Ang tamang sagot letter B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ang nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na minamaneho. Dumadaan ka sa kalsada na may isang daanan lamang at nasa kaliwa ang lugar para sa paglagpas. Ang driver sa likod mo ay gustong mag-overtake. Dapat kang A. Maghintay sa tapat ng lugar sa daan ng paglagpas sa iyong kaliwa. B. Magmabilis para makalayo sa kasunod na driver. C. Tumabi sa daan ng paglagpas sa iyong kaliwa. Ang tamang sagot letter C. Tumabi sa daan ng paglagpas sa iyong kaliwa. Pa-expressway ka,
Bakit importante na gamitin ng buo ang linya ng akselerasyon? A. Para pwede kang bumalik. B. Para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. C. Dahil mayroong espasyo para sa pagliko kung kinakailangan. Ang tamang sagot letter B. Para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. Ang student driver ay hindi pinapayagang A. Magmaneho ng walang student driver's permit. B. Magmaneho ng walang kasamang kwalipikadong nagtuturo. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter C. Lahat ng nabanggit. Ang signal sa pagliko ay dapat gamitin A. Habang patungo sa intersection. B. Bago umalis sa intersection. C. Bago lumiko sa intersection. Ang tamang sagot letter C. Bago lumiko sa intersection. Ang ibang mga sign ay tinatawag na direksyon sa linya. Lumilitaw sila para idirekta ka sa tamang linya. Kapag nakita mo ang aktwal na sangangdaan, madalas silang nakikita A. Pagkatapos ng sangangdaan. B. Bago ang sangangdaan. C. Sa sangangdaan. Ang tamang sagot letter B. Bago ang sangangdaan. Sa linya ng paghinto bago ang tawiran ng mga tao, ang driver ay nasahang A. Huminto. B. Umapak sa preno. C. Magpatuloy. Ang tamang sagot letter A. Huminto. Kapag lumiko sa isang sangangdaan, kailangan mo bang magbigay daan sa mga taong naglalakad? A. Oo. Ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay daan sa taong naglalakad. B. Oo kapag paliko lamang sa kaliwa. C. Oo kapag paliko lamang sa kanan. Ang tamang sagot letter A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay daan sa taong naglalakad. Ang pagmamaneho habang malakas ang ulan ay maaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Ano ang dapat mong gawin? A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. B. Bawasan ang bilis para mas ligtas. C. Magmaneho ng mas mabilis hanggat maaari upang makaligtas sa lalong madaling panahon. Ang tamang sagot letter A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. Kapag papalapit sa isang baha na lugar at kailangan mong dumaan dito, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang iyong bilis upang makatawid ka agad sa baha. B. Panatilihin ang iyong bilis, total ang karamihan ng sasakyan ay may water insulation naman. C. Magpatuloy sa napakabagal na bilis mga 2 to 5 km per hour upang maiwasan ang pagpasok ng tubig sa iyong tambutso. Ang tamang sagot letter C. Magpatuloy sa napakabagal na bilis mga 2 to 5 km per hour upang maiwasan ang pagpasok ng tubig sa iyong tambutso. Ano ang dapat mong gawin kung makikita ang karatulang ito? A. Magmabagal at maging handa. B. Bumusina at ituloy ang bilis. C. Bilisan. Ang tamang sagot letter A. Magmabagal at maging handa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Daanan ng motorsiklo. B. Parking. C. Daanan ng bisikleta. Ang tamang sagot letter C. Daanan ng bisikleta. Ano ang kahulugan ng dalawang guhit na ito? A. Maaring mag-overtake anumang oras. B. Maaring mag-overtake kung ligtas. C. Bawal tumawid at bawal mag-overtake. Ang tamang sagot letter C. Bawal tumawid at bawal mag-overtake. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal magsakay ng pasahero dito. B. Bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito. C.
dito ang babaan at sakayan ng pasahero. Ang tamang sagot letter B, bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal magpabalik-balik. B. Two-way na trapiko. C. Ang kalsada ay may dibisyon. Ang tamang sagot letter B, two-way na trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. B. Matarik ang paakyat ng direksyon ng kalsada. C. Limitahan ng 20% ang bilis. Ang tamang sagot letter B, matarik ang paakyat ng direksyon ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kapag ang tawiran sa riles ng tren ay walang aparato ng babala? A. Magdahan-dahan at magpatuloy ng may pag-iingat. B. Huminto ng 15 talampakan mula sa tawiran ng riles ng tren. C. Bilisan ang iyong bilis at tumawid ng mabilis. Ang tamang sagot letter A, magdahan-dahan at magpatuloy ng may pag-iingat. Ano ang gagawin mo kung ang brake lights ng nasa harapan mong sasakyan ay umiilaw? A. Bumusina. B. Maghandang pumreno. C. Lumiko sa kanan o kaliwa. Ang tamang sagot letter B, maghandang pumreno. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa traffic sign? A. Pagmamaneho ng nakainom ng inuming nakakalasing. B. Rolling stop. C. Hindi pagsuot ng helmet. Ang tamang sagot letter B, rolling stop. Ayon sa Republic Act 10930 o tinatawag na Rationalizing and Strengthening the Policy Regarding Driver's License, ilang taon ang bisa ng lisensya sa pagmamaneho? A. 5 taon at maaring maging 15 taon kung ang driver ay walang paglabag sa batas trapiko. B. 5 taon at maaring maging 10 taon kung ang driver ay walang paglabag sa batas trapiko. C. 5 taon at maaring maging 10 taon kung ang driver ay magre-renew bago ma-expire ang lisensya. Ang tamang sagot letter B, 5 taon at maaring maging 10 taon kung ang driver ay walang paglabag sa batas trapiko. Bukod sa mga rotors ng preno, mga pad ng preno, mga pipa ng preno, ano pa ang ibang mahalagang bahagi ng preno na ito? A. Yapakan ng preno. B. Brake caliper. C. Lining ng preno. Ang tamang sagot letter B, brake caliper. Ano ang dapat mong suriin kung may narinig kang hindi normal na ingay habang inililiko ang manibela? A. Belt ng steering. B. Belt at level ng langis sa steering. C. Langis ng steering. Ang tamang sagot letter B, belt at level ng langis sa steering. Anong mga driver's license code o DL code ang maaaring kuhanin ng student driver's permit isang buwan matapos makakuha ng student driver's permit? A. A1, B, B1, B2, B, B1, B2, D. C. A1, CE. Ang tamang sagot letter A, A1, B, B1, B2. Blank ang hindi pagbibigay ng pantay-pantay na serbisyo kanino man. A. Pinahihintulutan minsan. B. Ipinagbabawal. C. Pinahihintulutan. Ang tamang sagot letter B, ipinagbabawal. Maaari kang huminto kahit saan sa expressway kapag A. Kailangan mong maglakad at makalanghap ng sariwang hangin. B. Sinabihan ng traffic enforcer. C. Kailangan mong gumamit ng mobile phone. Ang tamang sagot letter B, sinabihan ng traffic enforcer. Ang iyong sasakyan ay nag-aapoy habang nagmamaneho ka sa isang lagusan. Ito ay maaari pang mapaandar.
ano ang dapat mong gawin? A. Iwanan mo ang sasakyan habang umaandar ang makina. B. Iparada ito palayo sa highway. C. Gumamit ng fire extinguisher at umalis sa lagusan kung kaya mo. Ang tamang sagot, letter C. Gumamit ng fire extinguisher at umalis sa lagusan kung kaya mo. Tila madali lang lampasan ang ibang mga sasakyan sa daan. Subalit nangangailangan ito ng tiempo, mahusay na pagtatansya ng distansya, at mahusay na kondisyon ng makina ng sasakyan. Saang lugar madalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya paglusot? A. Sa kurbada. B. Sa mga highway. C. Sa mga highway na maraming daanan o lane. Ang tamang sagot, letter A. Sa kurbada. Alin sa mga sumusunod ang tamang disiplina sa kalsada? A. Taguan ng mga traffic enforcer kapag may uplansita. B. Sundin ang payo ng matatanda. C. Alamin at sundin ang batas trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Alamin at sundin ang batas trapiko. Pinahihintulutan ka ba na mag-overtake sa putol-putol na linya? A. Oo kung walang traffic enforcer sa paligid. B. Oo kahit anong oras dahil ito ay iyong karapatan. C. Oo ngunit maging maingat at alisto. Ang tamang sagot, letter C. Oo ngunit maging maingat at alisto. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Pagparada. B. Drifting. C. Kagipitan o biglaang emergency brake. Ang tamang sagot, letter A. Pagparada. Kapag may nakitang karatula na nagsasabing accident-prone area, ano ang dapat mong gawin? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan at maging higit na maingat kaysa sa karaniwan. C. Bumusina at panatilihin ang normal na bilis ng takbo. Ang tamang sagot, letter B. Bagalan at maging higit na maingat kaysa sa karaniwan. Mahirap magmaneho sa gabi. Dapat gawin ang mga sumusunod kapag may nakasalubong na sasakyan sa gabi. A. Liwanagan ang ilaw sa pamamagitan ng paglipat sa high beam. B. Ipatay sindi ang headlight. C. Bawasan ang liwanag ng ilaw sa pamamagitan ng paglipat sa low beam. Ang tamang sagot, letter C. Bawasan ang liwanag ng ilaw sa pamamagitan ng paglipat sa low beam. Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na birding ilaw. Ang tamang sagot, letter B. Umiindap na pulang ilaw. Naglalakad ka sa isang intersection at nakita mo ang sinyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang naglalakad at sa trapiko sa unahan. Ang tamang sagot, letter C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at sa trapiko sa unahan. Na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga nabanggit ang hindi nililimitahan ang bilis ng takbo? A. Mga driver na umiiwas mahuli. B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. C. Mga driver ng mataas na opisyal ng gobyerno. Ang tamang sagot, letter B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pakanan mula sa intersection patungong one-way straight? A.
Manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot letter A. Manatili sa pinakakanan na lane.